Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Ang pakikinig sa inyong programa sa radyo at YouTube ang isa sa mga libangan ko kapag wala akong magawa. Kumbaga parang habit ko na siya. Well, hindi ko naman yon maiiwasan kasi nakaka-addict talaga ang pakikinig sa mga kwentong itinatampok mo. Anyway, bago ko magsimula ng aking kwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa inyo. I'm Vienna, I am mid-30s na pero nangyari itong ikukwento ko sa inyo. Noong first year high school pa lamang po ako. Pumasok po ako sa isang old Catholic school na pinapatakbo ng mga madre. Hindi ko na po papangalanan yung eskwelahan since matagal na rin po siyang nagsara. I believe ay merong iilan na nakaka-distinguish o makakaalala ng kwento ko na ito kasi medyo umingay ang pangyayari na ito noong time na yon. Probably mga around nasa age ko din. That time, Papa Dudut, ay medyo uso pa yung nagdo-dorm ka sa loob ng school. At isa ko sa mga estudyante na ganon. First day pa lamang ng first year ay sinabihan na kami ng mga higher year na huwag kaming gagamit ng CR sa west side na dulo ng school. It became the source of some kind of myths na kung sino ang pumasok doon ay kukunin daw ng salamin. Ewan pero siguro'y dahil sa takot kaya wala nga talagang gumagamit ng CR doon. Marami-rami na rin kasing patunay na malas nga yung CR na yon matapos na may mga estudyanteng pinatay sa loob. Ang rinig ko ay ginilitan daw ng leeg habang nakaharap sa salamin. Sinong gumawa? Isang nabaliw na madre. Kaya talagang umiwas yung mga tao doon. Pero ang sabi naman ng mga madre ay property ng school yon at pwedeng gamitin. Natatandaan ko pa nga, Papa Dudut, unang tapa ko pa lamang sa dorm namin ay nakaramdam na ako ng kakaibang vibes. Yung pakiramdam na hindi magiging madali ang school year namin. Pero saglit na nakalimutan ko ang usual feeling kasi mabait ang mga kasama ko sa dorm. Agad ko silang naka-vibes at naging mga kaibigan. Pero sa unang buwan ko doon sa dorm, isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap. Isang freshman ang natagpuang patay. Sa loob ng forbidden na CR, nagkagulo kaming lahat, lalo na yung mga madreng namamahala. Nagulat nga kami nang dumating ang mga pulis at isa-isa kaming inimbestigahan. At doon ko nga nalaman, Papa Dudut, na yung freshman na yon ay gumagamit ng tinaguriang forbidden CR. Kahit na binalaan na siya noon ng mga seniors niya. Natagpuan siyang laslasang leeg at maraming kalmot sa katawan na para bang kinalmot siya ng tao o hayop na may mahabang mga kuko. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay naniwala na ako sa kwento tungkol sa nakakatakot na banyong yon. Tinutukan namin ang investigasyon ng mga pulis about sa nangyaring krimen. Pero sobra silang nahirapan dahil walang makapagturo kung sino talaga ang pumatay sa freshman na yon. Hanggang sa may hinuli ang mga pulis, yung lalaking janitor namin na may special needs. Ayon sa mga pulis, yun daw ang pumatay doon sa estudyante, although mariing itinanggi yon ng janitor na nasa autism spectrum. Nakahinga ng maluwag ang mga madreng namamahala. Pati ang mga estudyanteng naroon dahil sa wakas ay nahuli na ang salarin. Pero ako, Papa Dudut, hindi ako kumbinsido sa naging resulta ng investigasyon. Malakas kasi ang kutob ko noon na fall guy lamang ang janitor para maisara na ang kaso at hindi na lumaki pa ang issue. Samantala, akala ko, Papa Dudut, ay hindi na mauulit pa ang karumal-dumal na krimen. Pero nagkamali ako dahil muling nangyari ang kinakatakutan ng lahat. Patapos na yung school year noon, so nagdi-deliver na ng class pictures each level.
Kadalasan nauna yung 4th year, then 3rd, 2nd, tapos last ibibigay ang sa amin. Hindi ko din naman inaabangan yung class picture dahil may sakit ako noong araw ng picture taking kaya hindi ako napasama sa mga nakuhanan. Yung kaklase ko na si Penny wala din sa class photo kasi nagkating saglit dahil gustong kumain sa school canteen. Hindi daw siya na-informed na that day ang class picture. Nakaset na ibinigay sa amin yung copies ng class photos before uwian ng hapon. Pero bago pa na ibigay sa amin yung picture ay may mga pulis, ambulansya at rokos na nangyari. Natagpo ang patay yung nagdi-deliver ng photos sa CR na iniiwasan ng lahat. Same ng pagkamatay doon sa freshman na kinatay noong Hulyo. Nilaslas ang leeg at maraming strange markings sa kanyang katawan. Nagkalat yung gamit ng biktima at basag ang lenses ng kamerang hawak niya. Nasa labas na siya ng CR noon, nasa hagdan to be exact. Parang nanlaban pa siya sa mga nangyari sa kanya kaya napunta siya sa may labas. At that point, Papa Dudut, ay napatunayan ko na inosente yung janitor na una nilang nahuli at inakusahang pumatay doon sa first year student. Kinabukasan ay na-receive pa din ng mga kaklase ko yung class picture pero kulang ng isa. Dahil 3 naman kaming absent noong araw na yon ay walang problema na hindi ako tumanggap ng kopya. Hindi pa natatapos ang klase. May kaklase akong nahirapan na huminga. Nagpanik kami noon kasi nangingitim na siya hanggang sa dinala sa klinik pero wala na daw pulso. Hindi pa natapos doon ang kalbaryo ng section namin at sumunod ang isang kaklase ko din noong araw na yon. Gabi noon at bigla na lamang siyang nawala. Kinabukasan ay natagpuan siyang nakahandusay sa hallway papasok ng dorm. Duguan, laslas ang leeg at halos tadtad ng mga kalmot ang kanyang buong katawan. Lumipas ang 2 araw, 6 na estudyante na yung kinukuha. Sobrang bothered na ako noon at gusto ko nang lumipat ng school. One night kinausap ako ni Penny, sobrang weird niya kasi this oras ng gabi na noon at ginising pa niya ako. Halatang puyat siya at nangingitim ang mata. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon sa akin, Papa Dudut. Psst! Vienna! Si Amber na ang susunod. Susundan ni na Maribeth at ni Julia. Misteryosong wika niya sa akin. Anong sabi mo, Penny? Naguguluhan kong balik sa kanya. Pero hindi niya ako sinagot at sa halip ay umalis siya saka bumalik na sa kanyang higaan. Kinabukasan ay nakitang nakabigte si Amber at kagaya ng sinabi niya ay sumunod si Maribeth at Julia. Doon ako na paranoid lalo at naisip ko na baka kilala ni Penny yung pumapatay. Or worst, baka siya pa nga ang gumagawa noon. Dahil doon ay kinuwento ko sa best friend ko na si Maria mga na-experience ko. Hindi naman napigilan ni May na komprontahin si Penny sa harap ng batchmates namin. So ang nangyari, iniisip din ng lahat na si Penny ang gumagawa noon. Hanggang sa nagkaroon ng away-away. At sa hindi inaasahan, siguro ay dahil sa galit din, ay tinulak ni Penny si May at galit na galit itong nagbanta. Ikaw, May, ang susunod bukas. Doon kami natahimik, Papa Dudut. Kinilabutan ako habang nakatitig kay Penny na parang sinasapian. Nagsimula siyang magturo ng 2 pang kaklase at sinabing sila na ang susunod kay May. Sa takot namin ay nagsumbong kami sa advisor namin at doon nila sinimulang i-counsel si Penny pero wala silang napigang sagot. Kahit tinatakot nila itong isususpend. Natatakot din ako noon para kay May pero katulad ng sinabi ni Penny ay kinuha nga din si May. Natulog siya noong gabing yon at hindi na siya nagising. At ang sumunod nga ay yung 2 kaklase ko noong ilang araw ang makalipas. Hindi na nga umalis yung mga pulis sa school dahil sa nangyayari. Nagpatawag na din ng meeting sa mga magulang tungkol sa pagkalagas ng estudyante sa amin. Yung head ng school ay pinagbawalan lahat na hindi dapat ipagsabi sa iba dahil kredibilidad daw ng eskwelahan ang nakataya. Pero syempre hindi may iwasang malaman din ng iba, lalo na at may isang anonymous account noon sa Friendster ang nagpost tungkol sa kagimbal-gimbal na pangyayari sa aming eskwelahan na siyang pinagkalat noon ng mga horror enthusiast. Kaya nga alam ko, Papa Dudut, na may
makakatanda ng aking istorya kasi nga ay nag-trending ito noon. Samantala isang araw ay may lalaking bumisita kay Penny at mukhang anak ng foreigner ang itsura. May katandaan na rin ang itsura nito. Nakita kong iniyakan iyon ni Penny. Naawa din ako sa aking kaklase at that time kasi siya ang pinagbibintangan ng lahat. Kahit pa noong iniimbestigahan siya at wala namang nakitang kahit na anong kainahinala sa kanya. Narinig ko yung usapan nila pero Spanish ang salita nilang parehas. Tapos papadudot, naalala ko na naikwento niya sa akin noon na lumaki pala siya sa Barcelona, Spain. Dahil may subject kami noon na Spanish. Medyo nag-gets ko yung ibang words na pinag-uusapan nila. Pero sobrang kaunti lang since isang taon pa lamang naming inaral yon at ang bilis kasi nilang magsalita since native speakers sila. Ang ilan sa mga salitang natatandaan ko na narinig ko ay foto de la clase at patron na ang ibig sabihin ay class picture at pattern. Doon ako kinabahan papadudot. Nangialam ako ng gamit ng isa sa mga kaklase ko dahil wala akong kopya ng class picture. At nang makita ko yon ay doon ko na-realize na kung anong posisyon nila. Sa class picture ay yon ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng estudyante. Penny, sorry kung pinagbintangan kita na pumatay sa mga kaklase natin. Ang sabi ko sa kanya na nagsisisi. Kung hindi dahil sa akin ay hindi magiging ganito ang sitwasyon mo, dagdag ko pa. Wala na yon sa akin, Vienna. Naiintindihan naman kita, ang sabi pa ni Penny. Pero curious lang ako. Paano mo nalaman ang pagkakasunod-sunod ng mga namamatay nating kaklase? O sisa ko sa kanya. Hindi ko rin alam basta bigla na lang siyang pumasok noon sa isipan ko na pagkatapos mamatay ng lalaking photographer ay si Amber ang susunod dahil siya ang nasa unahan sa harapan. At saka tingnan mo itong class picture. Sa tabi ni Amber may anino o usok siyang katabi sa bandang kaliwa niya. Wika ni Penny sa akin habang tinuturo ang parte ng class picture na sinasabi niyang may anino o usok. Tinignan kong maigi ang class photo at ilang segundo ang lumipas ay nakaramdam ako ng panghihilakbot. Dahil ang usok nga nasa tabi ni Amber. Tila ba hangin ito na naguhugis na babaeng nakaputi pero dahil sa may reflection na liwanag ang pwesto niya ay hindi talaga yon mapapansin sa unang tingin. Bago pa mamatay si Amber ay napansin ko ng misteryosong hangin o usok na yan na nasa class photo natin. Hinintay ko nga kung mapapansin ng mga kaklase natin pero wala hindi nila napansin. Pero yung puting usok na yan ng babaeng nakaputi ay alam ko na yan ang pumatay doon sa freshman na batchmate natin at sa lalaking photographer. Kaya ako nasabing si Amber ang susunod kasi tingnan mo ha. Parang nakaturo ang kamay niya sa gilid at si Amber ang pinupoint nito. Ang sabi pa ni Penny sa akin. Tapos sa kanan ni Amber ay nakatayo si Maribeth na katabi naman ni Julia. Sa kanan ni Julia ay si May ang sumunod. Tapos sina Jessica at Venice. Realization ko habang kinikilabutan. So may susunod pa ba? Oo, kinakabahang sagot pa ni Penny. Kung ganon, sino sa second row ang susunod? Yung nasa kaliwa o nasa kanan o sisa ko? Hindi sila kasi may dalawa pang bakante sa harapan. Wala sila sa class photo pero dapat sila ang nakapwesto dyan. Vienna, nung oras ng class photo natin, ang kwento sa akin noon ni Jade nilagyan ng pangalan yung bawat upuan ng pangalan ng bawat estudyante. Hindi inupuan ang mga bakanting pwesto sa harapan to remind us all na meron dalawang estudyante na hindi nakasama sa class photo pero parte ng section. Kung ganoon ay tayo ang nakapwestong dyan sa dalawang bakanting upuan? Tanong ko pa kay Penny. Nakakaramdam na kasi ako kung saan babagsak ang usapan naming dalawa. Tumango naman si Penny bilang sagot sa akin. Oo, at ikaw dapat ang katabi ni Venice dyan sa class picture. Tapos ako naman dyan sa pinakadulo, dagdag pa niya. Pero hindi naman tayo kasama sa kinunan, di ba? Don't tell me pati tayo damay sa mga mamamatay. At that point papadudot ay nasa panic mode na ako. Dahil kung susundin ang seating arrangement, ako na ang susunod na mamamatay. Hindi ko alam, Vienna. Pero mabuti na rin yung nag-iingat tayo. Maganda ka pa rin sa mga posibleng mangyari. Babala niya sa akin.
Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan. Kaya nag-isip ako ng pwede kong gawin para mahinto ang pagpatay sa aming eskwelahan. At para hindi ako mauwi ng tulad sa mga nabiktima ng misteryosong killer. Ano yung dapat natin gawin, Penny? Kinikilabutan kong tanong sa kanya. Ayokong mamatay, kailangan makaisip tayo ng paraan para mawala yung sumpa. Kung meron mang sumpang bumabalot sa school natin. Nag-isip-isip sandali si Penny bago muling nagsalita. Pansin mo simula nung mamatay yung lalaking photographer sa school natin, nagsunod-sunod na ang mga pagpatay. At saka natatandaan mo rin ba na kulang ng isang class photo ang dinistribute sa atin? Natandaan ko naman kaagad yung sinabi ni Penny. Oo, natatandaan ko nga na nagreklamo si Jade kasi hindi siya nakakuha ng kopya ng class photo. Naiwan doon sa loob ng CR yung photo na yon. Hindi ba noong matagpuan yung bangkay ng lalaking photographer ay nagkalat ng mga gamit niya? Kasama doon yung mga kopya ng class photo. Kutob ko'y naiwan doon yung isang litrato. At yun ang ginagamit na guide na kung anumang demonyo masamang espiritu sa loob ng CR na yon. Kung sino ang kanyang susunod na papatayin. Kasi yung lahat ng mga namatay nating kaklase hindi naman pumunta doon sa CR na yon pero namatay pa rin. Paliwanag ni Penny. So anong gagawin natin? Usisa ko. Bukas ng umaga magpapasama tayo sa mga janitor na puntahan natin ang CR na yon para tingnan kung naroon ang kulang na class picture. Kapag nakita natin na naroon ay kukunin natin yun. Proposal niya sa akin. Ayoko, Penny, natatakot ako baka imbis na wala tayo sa listahan ng killer lalo tayong mapasama dahil sa gagawin natin. Ayoko ma-involve lalo na kung ako pala ang susunod na mamamatay. Pagtatanggi ko. Sige Vienna, kung ayaw mo ako na lang ang gagawa. Wika niya. Wag na lang kaya, kinakabahan ako noon para sa kanya. Kung hindi ko gagawin yun ay paano matitigil ang patayan? Paano kung ikaw na pala ang susunod? Tapos ako? Sa totoo lang ay ayaw ko ring mamatay pero kung dahil sa gagawin ko ay matitigil ang sumpa, sige magsasakripisyo na ako para sa ikabubuti ng lahat. Matapang na wika ni Penny sa akin. Nakonsensya naman ako sa kanyang sinabi kaya sa huli ay nagpasya na rin akong sumama sa kanya kinabukasan. Nang gabing yon ay hindi naman ako nakatulog. Iniisip ko na paano kung ako na ang susunod na mamamatay. Nasisi ko tuloy yung management ng school kung bakit naglagay pa ng 2 bakanting upuan sa harapan para sa amin ni Penny. Hanggang sa makarinig ako ng mga yabag mula sa labas ng dorm. Nakaramdam ako ng paghihilakbot kaya nagtalukbong ako ng kumot. Pero laking gulat ko nang biglang may humawak sa mga paa ko. Napasigaw ako at napabalikwas. Pero nakahinga din ako ng maluwag nang makita kong si Penny lamang yon. Narinig mo yun? Tanong niya sa akin patungkol sa yabag na nasa labas. Halika tingnan natin. Pag-aayapan niya sa akin. Pero hindi pa ako nakakapagsalita noon nang biglang hilahin niya ako sa kama. Kaya no choice ako noon kundi ang bumangon sa aking kama at lumabas kami ni Penny ng dorm na magkasama. At dahil sa walang ilaw ang hallway ay nagpasya kami noon na ang mga cellphone namin ang gagamitin naming ilaw. Doon ay nakita namin na nanggagaling ang yabag sa isa naming kaklaseng si Mika. Mika, bakit gising ka pa? Saan ka pupunta? Tanong ko pero agad akong sinaway ni Penny. Pero hindi bumaling sa amin si Mika o huminto lamang sa kanyang paglalakad. Nagpatuloy ito hanggang sa may hagdanan. Nagtaka naman kami ni Penny kaya sinundan namin si Mika hanggang sa 2nd floor. Ngunit pagdating ng 2nd floor ay agad na dumiretso si Mika sa terrace. Nagtinginan kami ni Penny at tila nasakyan naming dalawa ang gagawin ni Mika. Agad kaming tumakbo papunta sa terrace para pigilan si Mika na noon ay nagbabanak ng tumalon. Mika, ano bang gagawin mo? Magpapakamatay ka ba? Natataranta kong wika habang pinipigilan namin ni Penny ang kaklase namin. Pero papadudot walang reaksyon si Mika. Nang ilawan namin ang flashlight ang kanyang mukha ay nakita naming tulala ito at parang wala sa kanyang sarili. Hanggang sa may biglang pumasok sa isipan ko. Si Mika ang nasa 2nd row sa dulong kaliwa sa likod mismo ni Amber. Doon magsisimula ang pattern. Siya ang susunod na mamamatay.
Penny, si Mika ang susunod na mamamatay. Naibulalas ko kaya lalo naming pinigilan si Mika na tumalon habang sumisigaw kami ng napakalakas para humingi ng tulong. Agad namang nagising ang mga madre sa second floor at sumaklolo sa amin para pigilan si Mika sa tangka nitong pagpapakamatay. At yun nga Papa Dudut, napigilan namin ang muling pagdanak ng dugo sa aming eskwelahan. Agad nilang dinala sa clinic si Mika at nang in-examine siya ay wala nga ito sa sarili. Pero makalipas ang 1 oras ay nagkamalay na ito. In-interview siya ng mga madre kung may natatandaan ba siya sa nangyari pero nag-response ang kaklase namin na wala siyang matandaan. Ang alam lamang niya ay nananaginip siya at sa kanyang panaginip ay hinahabol daw siya ng white lady na may sungay at namumulang mata na parang sa demonyo. At dahil kasama kami ni Penny sa iniimbestigahan ng mga madre ay narinig namin ang kwento ni Mika. Hindi namin maiwasan na kilabutan. Hindi man nagkatotoo yung una naming konklusyon na kasama kami sa mamamatay, pero natakot pa rin kami para sa mga kaklase namin. At pagising ng mga estudyante kinabukasan ay agad na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Mika na nagdulot ito ng matinding takot sa mga estudyante. Dahil doon ay nagpasya na kami ni Penny na puntahan ang kinakatakutang CR, pero bago kami sumabak ay nagdasal muna kami ng mataimtim. Tapos ay nagbaong kami ng 2 rosaryo para sa amin ni Penny at holy water na nakalagay sa tumbler. Samantala humingi rin kami ng tulong noon sa mga janitors at janitress na naroroon, pero walang gustong sumama sa amin dahil sa takot. Kaya kaming 2 lamang ang nagpatuloy. Papa Dudut, pagpasok pa lamang namin sa loob ay agad na kaming kinalabutan. Ang amoy nito ay parang sa isang nabubulok na bangkay. Tapos madilim pa. Ang creepy talaga ng loob. As expected ay andun nga yung picture at nakita namin sa ilalim ng isang cubicle. Sinubukan namin buksan ang cubicle pero hindi namin mabuksan kaya nagpasya na lamang ako na abutin ang class picture mula sa ilalim. Pero Papa Dudut, naging bala ko nang biglang may lumitaw na paa sa ilalim. Kulay gray ito. May mga itim na likod tumutulo dito dahil doon ay napaatras ako at napatayo kaagad. Napansin din yon ni Penny kaya agad niya akong hinila palabas ng CR, Papa Dudut. Pero biglang nagsara ang pinto at kahit na anong pilit namin ay hindi namin yon mabuksan. Tulong! Tulong! Pareho naming sigaw ni Penny habang hinahampas na namin ang pinto para makalikha ng ingay mula sa labas. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang cubicle kung saan nakita ko ang nakakatakot na paa. Doon ay lumabas ang isang nilalang na hindi namin nakalain na makikita namin sa totoong buhay. Babaeng nakasuot ng bestidong puti pero madumi ito dahil sa mga itim na likidong tumutulo sa katawan niya. At ang itsura ng kanyang mukha, Diyos ko, nakakatakot talaga, Papa Dudut. Kulay gray ang naaagnas niyang balat. Namumula ang kanyang mata na parang sa demonyo at meron itong pares na maliliit na sungay sa noo. Hindi talaga namin nakalain na makakakita kami ng totoong demonyo, Papa Dudut. Kaya lalong napasigaw kami sa takot. Tapos ay naalala ko ang rosaryong dala namin kaya iniharap ko yon sa kanya. Pero walang epekto. Lalo pang lumapit ang masamang nilalang na handa na kaming patayin. Doon ko na rin po napansin na humahaba na ang kanyang mga kuko. Indikasyon na ito ang nagamit niya para manglaslas ng liig ng kanyang mga biktima. Pero nagulat na lamang ako nang biglang sabuyan ni Penny ng holy water ang naturang nilalang. Doon ko naalala na meron pala kaming dalang ganon kaya tumulong ako sa pagsasaboy ng holy water. May epekto naman ito sa nilalang, nakaharap namin kasi napasigaw ito sa sakit at para bang natutunaw ang kanyang balat hanggang sa bigla na lamang itong umusok at naglaho. Samantala ay nagkatinginan kami ni Penny, hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari. Tapos ay bigla ko naalala ang class photo kaya kinuha ko yon kaagad at pagkatapos ay lumabas na kami ng CR. Papa Dudut, habang sinusuri ko yung class photo ay napansin ko na naging malabo lahat ng mukha ng kaklase ko who's considered as the fallen ones. We went at the back of the school at nagpray ulit kami sa chapel doon. Pagkatapos ay sinunog namin yung class photo. At tapos naman ang sumunod na araw na wala nang kinuha sa amin. Maayos na rin ang huling biktima na si Mika.
Pero kahit na ganoon ay nagpa siya akong mag-transfer na rin ng eskwelahan. Right timing din dahil sinara na yung eskwelahan na yon pagkaalis ko. Sinikap ko na rin mag-move on sa mga nangyari at nagpatuloy na lamang ako sa pag-aaral. Lumipas ang maraming taon. I became an architect habang si Penny naman ay naging doktor na nakabase ngayon sa Barcelona, Spain. Wala na kaming masyadong communication although friend ko pa rin siya sa Facebook. Yung school namin ay naging abandonado na. Narinig na namin na sinusunog pa raw ito. Sa ngayon ay bagong establishment na ang nakatayo sa lugar na yon. Nagawi nga ako doon minsan at napaisip ako. Sino mag-aakala na ang gusaling yon ay nakatayo ang dating eskwelahan na pinapamahaya ng mga demonyo? Anyway, katulad ng sinabi ko ay nakamove on na ako at hindi na ako masyadong natatakot dahil alam kong kasama ko ang Panginoon sa pang-araw-araw. Pero hindi ko makakalimutan ang experience kong yon, Papa Dudut. Maniwala man kayo o hindi ay bahala na kayo. Basta eto ang kwento ko, kwento namin ni Penny at kung paano namin nagapi ang isang malakas na demonyo sa aming paaralan. Maraming salamat Papa Dudut at sana'y magpatuloy pa ang success ng inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Vienna. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.